May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dahil Ikaw Lang Ang Mayroon Ako. Dito pa rin sa ating natataging dulang, May Pangako ang Bukas. Ellen, anak, tanghali na. Abay, bumangon ka na dyan. Tulungan mo muna ako. Mamaya na. Saan ka na naman kasi galing kagabi? Mag-uumaga na umuwi ka. Buti ka mo, panggabi ang kuya mo. Eh kung hindi... Ano ba gagawin ko? Marios, pinabata ito. Aatakihin ako sa iyo eh. Bigla ka na lamang bumangon dyan. Kasi naman kita niyo payat ako. Gusto ko pa matulog, sasabayan niya pa ng sermon. Hindi kita sinesermonan. Ayoko lang na magpang-abot kayo ng kapatid mo. Wala naman akong ginagawa masama. Takot na takot kayo kay kuya. Bakit? Dahil siya nakakatulong dito sa bahay at ako, hindi. Tumutulong din naman ako Ellen, Ako naman na naglalaban ng mga damit ni kuya. Nagsasayang din naman ako. Siya. Sige, tama na. Kung gusto mong matulog, bumalik ka na sa higaan mo. Ako na bahalang magdala ng mga labada ko kina Mrs. Chua. Ngayon pa, gising na ako na yo. Tingnan nyo, nakakaya naman sa inyo. Ako na nga lang magdadala. Kainis. Ellen! Baka wala nang natira sa'yo. Ayos lang po, Nay. Basta't nabili kong lahat ng kailangan natin dito sa bahay. Ako nang bahalang dumiskarte para sa allowance ko, quincenas. Hindi ba sabi ko sa'yo? Kami ng itay mo ang bahala sa pang-araw-araw na gastusin natin dito sa bahay. Sa'yo ang bayarin sa kuryente. Nabayaran ko na po ang kuryente para wala na kayong iisipin pa ni Itay. Gusto ko nga ho, tumigil na kayo sa kalalabade. Ang Itay naman, hanggang ngayon, hindi mawala-wala ang ubo niya. Sana tumigil na siya sa kapapasada, Nay. Sakit lang ang aabuti niyo sa trabaho niyong yan eh. Hindi mo kami mapapatigil ng ama mo dahil kaya pa namin magtrabaho, Samuel. Kailan po kayo titigil? Kapag nagkasakit na kayo ni Itay? Paano naman kuminto kami sa pagtatrabaho? Paano tayo mabubuhay, Aber? Kaya nga ho nagtatrabaho ko eh. Hindi ko kayo pababayaan. At saka nandiyan si Ellen. Magtutulungan po kami para sa inyo ni Tatay.
Ellen, Gosh, anong ginagawa mo dito? di ba obvious? Siyempre, miss kita. Usapan natin. Hindi ka pupunta dito, Danny. Baka makita ka nila, kuya. Ano? Hindi naman nila ako kilala eh. Oo nga. Pero ganito nakahawak ka sa kamay ko. Kung may makakita at magsumbong sa kuya ko. Di mabuti. Di na tayo mahihirapang magsabi sa kanila. Hindi pwede. Kung hindi pwede. Ellen naman, 3 buwan na tayo magsyota. Saka 18 ka na. Nasa tamang edad na tayo. Danny, Syota lang naman eh. Abnormal ba yun? paano tayo naging magsyota? Di ka naman umakyat sa bahay namin para manligaw. Hindi ka bala nagpaalam sa mga magulang ko. Sus, ano yun? Alam mong hindi na uso yun. At saka isa pa, sinagot mo na rin naman ako, di ba? Basta, umalis ka na. Hintayin mo na lang ako sa tagpuan natin. Mamaya pa yun eh. Sobrang miss na kita. Ganon din naman ako, Dan. No? Pero pasensya na talaga. Hayaan mo, kapag nalaman na nila, o pwede na, kahit anong oras pa natin gustuhin magkita. Promise yan, ha? Oo, bilis na, alis ka na. Teka lang. Kiss muna. Ano? Hindi pwede. Ismak lang. Hindi ako alis dito. Sige na nga. Ay, Don, ikaw talaga. Sa labi mo pa ako hinalikan. Paano kung may makakita? Mamaya ha, hihintayin kita. Che! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang galing! Ano? Para-paraan lang talaga, no? Buti hindi kayo nahuli ng kuya ni Ellen. Kundi, tapos ang maliligayang araw niyong dalawa. Ganon? Sa tingin mo ba, mapaghihiwalay pa kami ni Ellen? Ganon din? Baliw ka talaga. Kasi walang preno yung bibig mo. Para mong nakakasiguro ka na kayo nga ni Ellen. Yung bibig mo, prenuhan mo. Bakit? Isipin mo muna bago ka magsalita. Kapag nagkasira kami ni Ellen, alam mo kung ano mangyayari. Uy, ano bang okasyon meron? Sobrang linis ng bahay Ba, kuya, halos araw-araw ko naglilinis at nag-aayos ng bahay, no? Ngayon mo lang na-appreciate. Alam ko lahat yun. Pero iba ngayon parang may something. Katulad nitong sahig. Nasobrahan yata sa kintab. Pwede na gawing salamin, no? Over ka, kuya, ha? Katulad lang dati yung gamit ko. Star wax, floor wax, wala nang iba. O, siyempre, alam ko rin yan. Pero ano ba talagang meron, ha? Kuya, Oh, may pera ka pa? Hingi sana ako, eh. anong sinabi mo? Biglang wala akong nadinig, eh. Kuya! Alam mo naman na kapag ganitong petsa, naghihingalo ng bulsa ko, Ellen. Kasi may ina-applyan akong trabaho. Pero meron pa ako dito. Teka, talagang nilaan ko para sa'yo. Talaga? Thanks, kuya. Galante mo talaga. Oops! Bawi-bawi din kapag natanggap ka na dyan sa ina-applyan mo, ha? Sure yan, kuya. Salamat ulit. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako
ang bukas. Len? Mahal mo ba talaga ako? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Gusto ko lang marinig ng paulit-ulit mula sa'yo. Binigay ko na nga yung sarili ko sa'yo, Dan. Pati puso ko. Pero hindi ang buo mong oras at atensyon. Paano ako maniniwala? Maniwala ka. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo, nagawa ko magsinungaling sa pamilya ko. Hindi sapat yun eh. Para patunayang mahal mo nga ang isang tao. Dan, ano pa bang gusto mo? Sumama ka na sa akin. Ano? Ayaw mo? Ganun, di mo ako ganun kamahal. Huwag mo naman akong pressurein ng ganyan. Mahal kita. Masaya ako kapag kasama ka. Ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin eh. O yun naman pala eh. Hindi pa nga tayo legal sa pamilya ko. Hindi mo pa nga ako napapakilala sa parents mo. Mabuti nga kayo, angat sa buhay. Kami, mahirap lang kami. Kung hindi sa kuya ko, hindi kami makakakain ng sobra sa 3 beses sa isang araw. Umaasa din ng kuya ko na makatulong ako kina inay at itay. Pero hindi naman ako maswerte sa trabaho. Pareho nga kami hindi nakapagkolehiyo eh. Pero at least may magandang trabaho si kuya. Ako. Hindi pamilya mong pinag-uusapan natin. Kundi ang relasyon natin. Tayong dalawa. Pero Tan, Kung wala rin lang magandang patutunguhan ng relasyong ito, dahil lang sa pamilya mo, Sige Dan. Gagawa ako ng paraan, okay? Sasabihin ko kina inay ang tungkol sa relasyon natin. Please, huwag ka lang mawala sa akin, Dan. Mahal na mahal kita. Nay, bakit di niyo ako ginising? Ay sus, ginising kita pero tulog mantika ka. Baka mamaya dabugan mo na naman ako. Ano sabi ni kuya? Mabuti, hindi umuwi. Nagpaalam sa akin kahapon, mag-overtime daw. At doon na siya makikitulog sa katrabaho niya. Mas malapit kasi yung bahay noon sa pabrikang pinagtatrabahuhan nila. Mabuti naman. Sama ng pakiramdam ko, Nay. Ha? Baka lalagnatin ka. Halika nga. Wala akong lagnat. Maputla ka nga eh. Latang-latakan tingnan. Teka sandali ha. Anak, bibili ako ng gamot sa tindahan. Uminom ka para hindi matuloy ang lagnat mo, ha? Alam niyong hate na hate ko yung lasa ng gamot eh. Len, mas magastos kung hindi mo agapan yan. Hindi, tutulog ka na lang ulit ito, Nay. Yan kasi. Hindi ka nakikinig sa akin. Epekto yan ng madalas mong pagpupuyat. Hindi ka na nakakakain sa tamang oras. Saan ka ba nagpupunta, ha? Sa bahay ng kaibigan ko, Nay. Sinong kaibigan? Ang alam ko, taga rito lang sa barangay natin yung mga kaibigan mo. Malapit lang. Pero hindi ka makauwi ng maaga. Nay naman sermon na naman yan. Lalo tuloy sumasama yung pakiramdam ko sa inyo eh. Pasensya na anak. Nag-aalala lang ako sa iyo. O siya, sige matulog ka na uli. At sana hindi mauwi sa lagnat yan. Basta, gisingin niyo ako pag alam niyang pauwi na si kuya ha. Oo, anak. Maring, tulog na ba ang mga anak mo? Yung anak mong babae, baka wala pa rin hanggang ngayon, ha?
Sabi ko naman sa iyo, huwag mo na akong hihintayin. Napupuyat ka ng dahil sa akin. Kumain ba kayo? Ang taong to, oo. Hirap ka na nga magsalita sa kauubo mo. Dami mo pang tinatanong. Kami itong inaalala mo. Ikaw nga itong parang may sakit. Wala ito. Lamig lang ito sa katawan. May pumayag ka na. Kahit sa center, magpatingin ka. Sayang ang oras at pera. At ano, hindi ka nang hihinayang sa buhay mo. Tandaan mo, Jamie, iisa lang ang buhay meron tayo. O, iyan, nakita mo na. Paano hindi papasukan ng lamig ang katawan mo? Buong araw ka nagmamaneho. Lahat naman ng kita mo napupunta lang sa boundary. Ano? Ay, naku, Jamie. Uy, hahawakan mo pa ako eh. Ito nga, oh. Nagtatakip ako ng tuwalya. At may dugo. Ay, marami pa yan tuwalyan, pinantakip mo sa bibig mo. Akin na nga, papalitan ko yan. Hindi. Gagamitin ko pa ito. Halika na. Magpahinga na tayo. Malalim na ang gabi. Huwag nang matigas ang ulo mo, Jamie. Sumama ka na sa akin sa center. Bigyan mo na lang ako ng maligamgam na tubig. Mawawala rin ito. Tumigil ka ang tao ka. Ang dami mong dahilan. Nakita mo na nga, ang tagal-tagal na niyang ubo mo. Hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Lamig nga lang ito. Diyos ko naman, Jamie, hirap ka nang huminga. Maligamgam na tubig lang ang katapat nito. Sige na, kuha mo na ako. Hindi ka na nga halos makahinga eh. Jamie, makinig ka naman sa akin. Ay, Jamie! Ay, Diyos ko! Jamie! Calling Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room right now. Samuel, ang tatay mo. Nay, ano po sabi ng doktor? Kumusta na pong itay? Matagal niyang itinago sa atin ang sakit niya. Maluman ang kalagayan ng itay mo, Samuel. Tahan na po, may awa ang Diyos. Malakas ang itay. Malalampasan niya ito. Ang sabi ng doktor, kailangan daw makabitan ng tubo ang tatay mo. Oh, Puno ng tubig ang baga niya. Mahina na ang katawan ng tatay mo, Samuel. Baka hindi niya kayanin. Sa kaso ng itay mo, himala na lang ang makapagliligtas sa kanya. hindi po totoo yan, Nay. Doktor ang nagsabi sa inyo. Hindi sila Diyos para taningan ang buhay ng itay ko. Anak, buong buhay ng itay mo, hindi niya naranasan guminawa ang buhay. Tanging yun lang ang inasam ko na kahit wala kaming magandang trabaho, na sana dumating ang araw, makapagpahinga siya sa pamamasada at tatanda kaming dalawa na masaya. Inaalagaan ang bawat isa. At kahit hindi ho kami nakapagtapos ng kolehiyo ni Ellen, matutupad ang kahilingan mo para kay tatay. Para sa inyong dalawa, Nay. Sandali na lang. Mangyayari po lahat yun. Hindi ang kaginawa sa buhay ang minimiti ko ngayon, Samuel. Madugtungan lang ang buhay ng itay mo. Iyon ang mahalaga sa akin. Magtiwala lang po tayo. Alam ko po kung gaano niyo kamahal ang tatay ko. Ganon din kami sa kanya, Nay. Pero magdasal po tayo. Makaliligtas si tatay. Sana nga, anak. Sana. Dahil hindi ko kaya mawala ang tatay niyo. Paano na ako? Kapag iniwan ako ng tatay niyo. Paano? Oh, Ellen, saan ka galing? Kuya, sa bahay ng kaibigan ko. Magkasama kami nag-apply ng trabaho eh. Mas malapit kasi yung bahay nila. Sobrang pagod. Nakatulog ako eh. O maaga kaya yata ngayong umuwi. Maghapon ka nga palang wala. Kaya hindi mo alam na isinugod si tatay sa ospital. Ano nangyari kay tatay? Kumuha lang ako ng mga gamit ni inay. Kailangan kong bumalik agad sa ospital. Ang mabuti pa, sumama ka na doon para malaman mong lahat. Ha?
Susunod na lang ako. Pwede ba, kuya? Sama lang ng pakiramdam ko eh. Baka maging pabigat lang ako dun sa inyo ni nanay. Kung sa bagay, parang hindi nga magandang itsura mo ngayon eh. Eh, Magpahinga ka sandali. Pero susunod ka kagad sa ospital, ha? oo, kuya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, eto na pong pagkain. Pasensya na, medyo mahabang pila sa kantin sa labas nitong ospital eh. Kain na po muna kayo. Wala pa ho ba si Ellen? Eh, wala pa. Baka tuluyan ang nauwi sa sakit ang naramdaman ng kapatid mo. Napansin ko yung pamumutla niya nung mga nakaraang araw. Sige po, Nay. Kain na po. Ako na munang magbabantay kay tatay. Pagkatapos ng kumain, uuwi po ako sa bahay. Sasaglit ako nung para matignan ko uling kapatid ko. Dito ako kakain. Hindi ko iiwanan ng tatay mo hanggat hindi Ay. siya nagkakamalay. Nagkausap na rin kayo ni Ellen, hindi ba? Hayaan mo na siya magpahinga sa bahay. Ang mabuti pa, bumalik ka sa pabrika. Ako nang bahala dito. Hindi ko rin ho kayo iwanang mag-isa dito. Paano kung may ibibigay sa inyong reseta? Kailangan hong mabili ka agad yun. Diyos ko, ano pang gagawin ko? Nay, huwag po kayong mag-alala. Relax lang po. Nandito ako. Huwag niyo pong isipin ang trabaho ko. Dito lang po ako. Hindi ko kayo iiwan. Salamat, anak. Salamat. Sabi ko na nga pa eh. Babalik ka rin kagad. Hinahanap-hanap mo romansa ko, no? Dani, hindi ito ang pinunta ko dito. Pakipot pa itong jowa ko. Halika doon tayo sa loob ng kwarto. Baka biglang dumating si Papa. Dan, makinig ka muna sa akin. Mamaya na. Pwede tayo mag-usap pagkatapos, okay? Pakiramdam ko, tinamaan ako. Tinamaan? Alam ko na yan. Sobra kang tinamaan sa akin, oh. Buntis yata ako, Dan. Ha? Anong buntis? Anong ano? Hindi mo ba alam kung ano ang buntis? Pregnant, buntis. Sigurado ka? Hindi. Pero, Oh, hindi naman pala eh. Ano ba naman? Nawalan tuloy ako ng gana niya. saan ka pupunta? Sa banyo. Maliligo. Pagkatapos pupunta tayo sa butika. Para makasiguro tayo dyan sa sinasabi mong hindi sigurado. Dan, natatakot ako. Ano ba? Kaya nga sisiguruhin natin eh. Pakiabot nga yung unique toothpaste sa ibabaw ng drawer ko. Ito? Kala ko, naubusan na ako eh. Ito. Pareho pala tayo ng toothpaste na ginagamit. Kaya nga meant for each other tayo eh. Nakuha mo pa magbiro. Ellen, wala kang dapat na ikatakot, okay? Mas mabuti nga kung magbunga na yung patago nating pagliliig eh. Dan. Para may dahilan tayo. Para magsama na ng tuluyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Buntis si Ellen? Oo eh. Ugag ka naman, Dani. Bakit mo binuntis? Nangyari na eh. Ano magagawa ko?
Nandamay pa kayo ng inosente dahil sa pagiging makamundo yung dalawa. O, paano yan? Di itutuloy na namin. Bakit may problema? Meron. Pareho kayong walang trabaho. Baka pati obligasyon nyo sa magiging anak nyo, sa akin mo pa iaasa. Ganap na ako ng trabaho. Dapat nung pa. Ang sabi mo? Wala. Sabi ko, pati si Ellen pagtrabahuhin mo. Magkakaanak na kayo, no? Sa panahon ngayon, hindi pwede yung isa lang yung kumakayod. Bahala na. Pahingi nga muna ng pera. Yan. Diyan ka magaling. No. Oh, ayan. Sige, alis na ako. Tawagan na lang kita. Ano pa ba magagawa ko? Akala ko ba may sakit ka? Kuya? Umalis ka. Saan ka ba nagpunta? Kararating ko lang galing sa ospital. Imposibleng doon ka galing. May pinuntahan lang ako sandali. Hindi mo pa nga nasisilip si tatay sa ospital. Masama ang pakiramdam mo, di ba? Kaya akala ko nandito ka lang sa bahay para magpahinga. Kuya naman. Totoo naman na masama yung pakiramdam ko. Nandun na ako. Saan ka nga nagpunta? Mas importanteng pinuntahan mo kaysa magpagaling ka dito sa bahay at kumustahin si tatay. Kuya. Helen, meron kang hindi sinasabi sa amin, ha? Wala. Wala, kuya. Nakakaduda na kasi ang mga ikinikilos mo, eh. Noong pa kita napapansin. Ha? Akala mo, hindi ko alam na mag-uumaga ka nang umuwi dito sa bahay. Pinagtatakpan ka ng nanay, kaya hindi ako kumikibo. Hindi ako nagtatanong dahil ayokong sumama ang loob ng nanay. Ellen, wala akong reklamo sa obligasyon dito sa bahay. Pero isa lang ang pinapakiusap ko sa'yo. Huwag na huwag mong sisirain ang tiwala na ibinibigay ko sa'yo. Kuya. Huwag na huwag, Ellen. Ellen? Anak? O ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Ang kuya mo 2 linggo nang hindi pumasok sa trabaho. Umuwi lang ako saglit para kumustahin ang kalagayan mo. Pwede ba, Nay? Umuwi kayo para konsensyahin ako? Anak, Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kaya hindi ako nakakatulong sa inyo ni Kuya sa pagbabantay kay tatay sa ospital. Ellen, hindi. Ayos lang sa amin ng kapatid mo. Ang mahalaga, gumaling ka. O ayan, maputla ka pa rin. Ano ba nararamdaman mo? Ellen? Tabi! Diyos ko, anak, baka kung ano na yan sakit mo. Magbihis ka. Kailangan mo magpatingin sa doktor. Hindi! Ayoko! Ano ayaw mo? Paano mong gagamutin ang nararamdaman mo kung hindi ka magpapacheck up? Buntis ako! Nay, bakit po parang nalalata kayo? Maupo ho muna kayo dito. Oh, ano ho bang masakit sa inyo? Upo muna ako sandali, anak. Oo, Pagod lang ako sa biyahe. kulang pa po kayo sa tulog eh. Sana, doon na lang muna kayo sa bahay. Ako nang bahalang magbantay dito kay tatay. Konting pahinga lang ito, anak. Siya nga pala. Nakausap mo na ba yung doktor? Hindi pa ho. Mamaya pa raw darating si Doc. Kailan kaya gigising ng itay mo? Nay, ang sabi ko, lumalaban ang itay. Gigising siya. Gagaling ang itay. Doon ako sa tabi ng itay mo. Kakausapin ko siya. Nagpapahinga lang siya. Alam ko, maririnig niya ako. Oo, parang hindi niyo pa kaya ang sarili niyo eh. Kaya ko, Samuel. Sige na, anak. Ako nang bahala dito. Bumalik ka na sa trabaho Hindi mo. ho. Hindi ko kayo iiwan ng ganitong kondisyon ninyo. Kung gusto niyong bantayan ng itay, babantayan ko rin kayo.
Teka, nasa bus na si Ellen? Tawagan ko nga. Huwag. Oh? Huwag. Hayaan mo siya. Pero, Dalawa na tayo nandito. Hayaan natin na sa bahay na lang ang kapatid mo. Huwag mo na siyang papuntahin dito. Jamie, asawa ko. Sana naririnig mo ko. Tibayan mo ang loob mo. Lumabang ka. Dahil nandito kami ng mga anak mo. Kailangan ka namin. Kailangan kita. At higit kitang kailangan ngayon. Di ba mahal mo kami ng mga anak natin? Kung gano'n, lumabang ka. Mabuhay ka para sa amin. Huwag kang sumuko. Gumising ka. Bumalik ka na sa amin. Jimmy, gumalaw ang kamay mo. Narinig mo ko, asawa ko? Naramdaman ko. Anak, naramdaman ko yung hawak ng kamay ng tatay mo. Gumalaw ito. Narinig niya, sinabi ko, may malay na ang tatay mo sa buwel. Inay, hindi pa po. Tingnan nyo. Maniwala ka sa akin, anak. Hindi ako maaari magkamali. Naramdaman ko mahinang pagpisil ng kamay ng itay mo sa kamay ko. Tatawag po ako ng nurse. Oh, Jimmy. Jimmy, asawa ko. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Ano ba? Sandali lang! Ellen? Vicky? Si Danny. Sige, sino yan? Ellen, bakit ka narito? Wrong timing bang dating ko, Dan? Akala ko kasi, anumang oras pwede akong pumunta dito. Oo, ha? Galing, oh. Iba yata tono ng pagsasalita mo, Ellen. Best friend ko si Danny. Bakit? Wala ba akong karapatang tumambay dito? Vicky, O alam mo naman, di ba? Kahit nung hindi pa kayo ni Danny, madalas na ako dito. Meaning, nauna ako kaysa sa'yo. shut up, Vicky. Malis ka na nga. Oh, Ang dami mo na sinabi. Hindi ka kasali dito. oh talaga, Danny? Aalis ka ba o hindi? Aalis na? Tabi nga dyan. Ay! Sila ulong babae na. Kanina pa ba siya dito? Madalas ba siya pumunta dito? Ellen, huwag mo nang pansinin yun. Baliw yun eh. Kung alam ko na pupunta ka rito, pinaalis ko na kagad sana siya. Dan, Ano ba problema? alam na ni nanay na buntis ako. Ha? Oh, mabuti kung ganun. Di pwede na ako magpunta sa inyo. Pwede na akong tumira sa inyo. Ewan ko, hindi ko pa alam. Magulo pa utak ko eh. May problema pa rin tayo sa kanila? Ano ba naman, Ellen eh? Ito na nga solusyon sa problema natin eh. Ayan oh, buntis ka na. Kaya kailangan panagutan mo na ako, Dan. Kailangan mo akong pakasalan. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay.
nagising na po ang itay. Ha? Bakit? Hinahanap na po kayo. Gising na siya. Oo. Jimmy. Jimmy, Maring, nagbalik ka na. Salamat asawa ko at lumabang ka para sa amin ng mga anak mo. Hindi nga rin makapaniwala ang doktor, Inay. Isa raw pong himala ang nangyari kay tatay. Tunay na makapangyarihan ang Diyos. Salamat po sa pangalawang buhay na binigay niyo sa asawa ko. naririnig at nakikita kita, Maring. Bawat dampi at hawak mo sa akin, kakaibang lakas ang aking naramdaman. Sinabayan ko ang bawat dasal mo. Pinakinggan tayo ng Diyos. Oo, asawa ko. Salamat po, Diyos ko. Napakabuti mo. Maraming salamat po. Helen! Helen, nandito na kami. Kasama na namin ang itay. Helen! Unay, wala na naman po si Helen. Ay, baka lumabas lang ang kapatid mo, anak. Oh, hala, sige. Oh, Alalayan tay. mo, itay mo. Papasok ko sa sila. Maghahanda ako ng makakain natin. Pasok ko, tay. Pambihirang babae yun. Hindi nga dumalaw sa ospital. Tingnan nyo. Wala man lang nagbago dito sa bahay. Hindi man lang naglinis. Samuel, ang itay mo Opo, munang tay. isipin natin. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa kapatid mo, pwede ba? Pasensya na, Nay. Nakakatampo na kasing kinikilos ni Helen eh. Para hong walang pakialam sa sarili niyang pamilya. Sige, ako na pong bahala kay tatay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sipag ng girlfriend ko Asawang-asawa ang dating. Sigurado ka na ba? Hindi ka na uwi sa inyo? Bakit? Ayaw mo bang dito na ako tumira? Walang problema. Basta marunong ka lang makisama. Pero mas mabuti sana kung doon sa inyo. Alam mo naman na medyo killjoy ang parents ko, di ba? Baka masakal ka ng mga yun. Sa palagay mo ba, sa sitwasyon ko ngayon, choosy pa ako? Hindi tayo harap sa parents ko hanggat hindi tayo kasal. Alam mo, maglaba ka na lang. Bakit mo umiiwas ka kapag nauungkat na ang tungkol sa kasal? Sabihin mo nga sa akin, Danny. Ako ba pakakasalan mo o hindi? Pakakasalan siyempre. Pero napaka-unromantic kung ngayon natin pag-uusapan yan. Saka na, okay? Ngiti na. Sorry. Iniisip ko lang kasi kung paano tayo harap sa pamilya ko na ganito ang kalagayan ko. Ellen, naiintindihan kita. Habang naglalaba ka dyan, magluluto ako ng pagkain natin, okay? Asawang-asawa na rin ang dating mo Pakiabot na nga lang yung Pride detergent para tuloy-tuloy ko nang matapos itong labahin ko. Eto. Ang bango talaga ng Pride detergent. Mas mabango pa kaysa sa girlfriend ko. Ganon, Yun. Narinig ko rin yung tawa mo. Diyan ako na-inlove sa'yo eh. Sus! Huwag ka na uli sisimangot, okay? Kasi nakaka-bad trip. Ha? Ano, Danny? Magsasama na kayo ni Ellen? Ano pa nga ba? Magkakaanak na kami. Uy, hindi ganun kadali papasukin mo.
pauwiin mo siya sa kanila at maghanap kayo ng trabaho habang hindi pa malaki ang tiyan ni Ellen. Naghahanap kami. Wala palang swerte. Bakit? Ano bang ina-applyan mo? Manager ng kumpanya? Vicky, tama na, ha? Hindi ko na gusto yung lumalabas dyan sa bibig mo. Ha? Baka akala mo, sasaluhin kayo ng pamilya ni Ellen. Kalalabas lang ng ospital ng tatay niya. Sigurado pinagbawalan na siya magtrabaho. O sinong gusto mong gumasa sa mga gastusin niyo, kapatid ni Ellen? Ha? Baka itapon ka lang nun sa basurahan. Tama na sabi. Aray! Nung niya ka! Sumusobra na yung bibig mo eh. Kung napapagod ka na sa pagtulong sa akin, pues, alisin mo na ako sa buhay mo. O, ginawa ko na yan! Pero ano? Kailangan ko pa ba magsalita? Ikaw, Vicky, ha? Ito tandaan mo. Huwag na huwag kang lalapit kapag kasama ko si Ellen. At hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Jamie! Ano yung ginagawa mo? Sana lakad mo, ha? Bakit bihis na bihis ka? Mamamasada. Sayang ang kikitain ko sa isang buong araw kung buong araw akong hihilata sa higaan. Ay, nako. Tumigil ka dyan, Jamie. Mahigpit ang bilin ng doktor. Bawal ka nang bumalik sa trabaho mo dahil malaki ang posibilidad na babalik uli ang sakit mo. At ikapapahamak mo na ito. Ano ka ba naman, Tumito ka Maring? lang sa bahay. Huwag mo naman akong ikulong dito sa bahay. Mas mapapadali ang buhay ko. Eh, hindi pa ka bumabalik sa dati ang katawan mo. Ayan, o, tingnan mo, payat-payat mo. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Sus, mataba o payat, ang importante, malakas at walang sakit. Hoy, makinig ka. At huwag kang pilosopo. Hindi ako papayag, Jimmy. Tama ba narinig ko? May nagtatalong dalawang matanda rito. Yung nanay mo. Sa kagustuhan na makita ko araw-araw, oras-oras, ayaw na akong payagan kahit lumabas lang sandali ng bahay. Hindi nga naman maganda yun, Nay. Oh, Gitam? O paano? Lalakad na ako. Payag na ang anak natin. Ay, tigilan niyo akong mag-ama. Ay, Samuel, mamamasada daw uli yan. Oops. Balik po kayo, tatay. Hindi pwede. Kayo naman, Hindi ako sanay na walang trabaho. Walang kita. Ano silbi ng pagiging padre de pamilya ko kung hihilata lang ako dito sa bahay? Itay, sanayan lang po yan. Pwede ho kayong magtrabaho para kumita, pero hindi na po kayo babalik sa pamamasada. Okay po? Nako. At saka, Itay, hindi nyo nasagot ang kakainin at pangangailangan namin. Kami na po ni Ellen ang bahala sa inyo ni nanay. Ha? Nandito na po ba si Ellen? Pag-uusap kami magkapatid ng masinsinan. Samuel. Ano ibig sabihin nito? Sinong lalaki yan, Ellen? Samuel, anak, mag-usap tayo na mahinahon. Baka makasama sa ama niyo na malaman ang nangyari kay Ellen. Ano ibig sabihin, Nay? Ellen! Kuya, Anak, kasintahan siya ng kapatid mo. Nay, bakit kayo nagsasalita para sa kanila? Matagal niyo na po bang alam ang tungkol sa lalaking yan? Oo, nung nasa hospital ang itay mo. Ako si Danny. Matagal na kaming may relasyon ni Ellen. Siya ba ang dahilan kaya araw-araw kang umaalis ng bahay, Ellen? Sinasabi mo, naghahanap ka ng mapapasukang trabaho. Sinasabi mo rin, nagpa-follow up ka sa ina-applyan mo. Pero hindi, di ba, Ellen? kuya. Hindi naman siguro tamang pilitin si Ellen na maghanap ng trabaho. Ginagawa naman niya ang lahat eh. Hindi At saka- porkit kilala mo kapatid ko. Kilala mo na rin ang lahat ng tungkol sa pamilya namin, Danny. At hindi sapat ang ilang buwan o taon na nakilala mong kapatid ko. Para sabing, higit mo na siyang kilala kaysa pagkakilala namin sa kanya. Marami nang naikwento sa akin si Tungkol Ellen. saan? Ha? Kinuwento ba niya sa'yo na pareho kaming hindi nakatapos ng koleyo? Na desisyon naming pareho na huminto ng pag-aaral para tumulong na lang sa aming mga magulang? Hindi naman siguro kasalanan.
kung maagang nagkaroon ng relasyon si Ellen. Pwede kaming tumulong, kahit pa buntis siya. At Buntis? Buntis ka, Ellen? Oo, kuya. Patawarin mo ako. Yung palang dahilan kaya malungkot at sobrang tamlay nang dumating si Inay sa ospital ng araw na yon. Ano ngayon ang gagawin natin? Malalaman nito ng itay nyo. Hindi kailangan ni Ellen ang tulong natin, Inay. Hayaan yung silang magsabi kay tatay. Kuya. Malakas ang loob nila pareho, di ba? Siguro, pinasok nila ito dahil kaya na nilang bumuo ng pamilya. Pues, tingnan natin. Malalaki na kayo. Iniisip niyo marahil na yan ang tama. Kaya niyo pinasok ang pagpapamilya. Buntis ka na, Ellen. May magagawa pa ba kami para pigilan ka? Pananagutan ako ni Danny. Dapat lang. Ikaw ang lalaki, obligasyon mo yan. ano pa nga ba magagawa ko? Danny? Malakas ang loob mo, lalaki. Siguro nga may ibubuga ka. Kung ganon, pwede mo na isama anak ko. No? Itay, ano bang ibig niyong sabihin? Nagdadalang tao po ako. Oo nga. O bakit? Ano ba ang plano niyong dalawa? Maghanap kami ng trabaho. Habang hindi pa malaki ang tiyan ni Ellen. Mas maganda sana kung dumito na lang muna kami. Hindi. Ha? Babae itong anak nyo. Ayos lang na sa kalagayan niya, malalayo siya sa inyo. Ganito ba talaga itong napili mo maging ama ng anak mo? Kaya siguro inilihim mo siya sa amin. Alam mong hindi namin siya magugustuhan. Nailan, tayo na. Balis na tayo. Habang nakapagtitimpi pa ako. Tay, Responsibilidad niya na buhayin ka at ang inyong magiging anak. Sumama ka sa kanya. Gusto mo magkaroon ng sarili mong pamilya? Kaya umalis na kayo. Ellen, anak, inay? eto kunin mo. Kunting halaga lang yan. Pero makatutulong yan sa pagsisimula niyo ni Danny. Salamat po. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak, ha? Ingatan mo yung magiging anak mo. Kapag ganap ka ng isang ina, mauunawaan mo na ang lahat. Lalo na ang damdamin ko. Ang damdamin ng isang ina. Inay. Danny, huwag mo sanang pababayaan ang anak ko, ha? Yun lang ang pakiusap ko sa iyo. Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Alagaan niyo ang bawat isa. Magbahalang kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ellen, ano ba? Kanina ka pa tinitignan ng matalim ni Mama, oh. Tulala ka dyan. Kanina ka pa rito. Ako na lang maghuhugas ng mga pinggan. Ako na, Dan. Mabigat kasi yung pakaramdam ko eh. Kaya nga ako na. Nagsasayang ka lang ng tubig eh. Lalong magagalit yan sa atin si Mama. Sensya na. Sige, tatapusin ko na ito.
Oh, gamitan mo nitong smart dishwashing. Yan ang ginagamit yan para mawala ang mantika sa mga pinggan at kubyertos. Siyempre, alam ko, ito din kayang gamit namin sa bahay. Yun naman pala eh. Bilisan mo na. Mauna na ako sa higaan ha. Stress ako sa pamilya mo eh. Sumunod ka na lang. Nay, sorry Ngayon lang to. Kasi wala pang nahahanap na trabaho si Danny. Nahihiya naman ako humingi sa mga magulang ni Dan. Para kasing mabigat ang loob nila sa akin. Hindi nga nila ako kinakausap. Huwag mo silang sisihin, Ellen. Hindi kargo na ibang tao ang buhayin kayo. Akala nyo kasi, madali lang ang buhay. Naging mapusok kayong pareho ni Dan. Nagpadala kayo sa kilig ng emosyon na nararamdaman nyo sa isa't isa. Hindi nyo iniisip ang resulta nito. Tama po kayo. Pero nandito nito eh. Itinakwil na nga ako ni na tatay at kuya. Pati ba naman kayo? Ellen, anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Walang tumakwil sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Pero may dahilan ng itay mo. At sang-ayon ako sa kanya. Sabihin niyo mas mahal niyong kuya Samuel. Kasi siya naman talaga bumubuhay sa inyo ni tatay. Hindi totoo yan. Kahit magkaiba kayo ng kapatid mo, pareho namin kayong mahal ang tatay mo. Sinisisi ko nga ang sarili ko. Dahil sa labis na pagmamahal namin sa'yo. Kaya napasadlak ka sa ganyang kalagayan. Ina ako, Ellen. Alam ko may mali na sa ikinikilos mo. Parang nakikita ko na ang pwedeng mangyari. Pero ayokong higpitan ka. Ayokong pagbawalan ka dahil masaya ka sa ginagawa mo. Kahit may mga pagkakataon na naaalipusta mo ko na sarili mong ina. Ngayong ina ka na rin. Sana hindi maulit ang nangyari. Dahil wala nang mas masakit sa isang ina ang hindi igalang ng kanyang sariling pinakamamahal na anak. Wala kang pera? As in, wala? Paano na? Ellen naman, konting suporta muna habang hindi pa ako natatanggap sa ina-applyan ko. Gumagawa ako ng paraan, Dan. Pero sobrang gipit ngayon ni nanay. May nadagdag pa sa gastusin nila, yung mga maintenance ni Itay. At saka, kahit naman konti, basta't may pera si nanay, nagbibigay yun ng palihim sa akin. Eh, hindi ka nga binigyan eh. Paano na yung gastusin natin dito sa bahay? Kasama naman natin dito sa bahay ang mga magulang mo. Di pakiusapan muna natin. Babayaran natin kapag may pera na tayo. Sige, kausapin mo. Bakit ako? Mga magulang mo sila. Gusto mo palayasin tayo? Ano? Saan tayo titira? Kausapin mo sila. Para bukas, sa kalye na tayo matutulog. Dan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Gutom na gutom ka. Ilang beses ka ba kumakain sa isang araw, ha? Sa bagay, parte yan sa babaeng naglilihi. Walang ganang kumain. Maselan sa pagkain. Wala pa kasing trabaho si Danny, Nay. Kapag may tirang pagkain ng mga magulang niya, tsaka kami nakakakain. Nako. Ito. Kita ko yan sa paglalabada. Mamili ka ng pagkain na gusto mo. At bukas, bumalik ka, ha? Ibibigay sa akin yung in-advance kong pera sa incheck na pinaglalabadahan ko. Bumalik kayo sa paglalabada, Nay? Oo. Bakit? Ano mali? Malakas pa naman ako. Kahit pa paano, may pandagdag ako sa kuya mo. Ang bili ng gamot ng tatay mo. Hirap din kasi ang kuya mo eh. Siya na ang sumasagot sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pati sa mga bayarin sa kuryente, tubig, mga utang sa tindahan kapag kinakapos. Salamat, Nay. Anak, sana makaraos na kayo sa pinagdadaanan yung hirap ngayon ni Danny. Tiis lang muna. At ako, paglabas nitong apo ko, aba, tiyak, sunod-sunod na ang biyayang matatanggap nyo. Sana nga po, Nay. Ay, naku, Nay. Kailangan ko na pong umalis. Baka hinihintay na ako ni Danny. Ay, sige anak, pero mag-iingat ka ha. Eto nga pala, pinagbalot kita ng ulam. Oh. Salamat po talaga. Kung hindi sa inyo, hindi ko alam ang gagawin ko. Anak, nandito lang ako para sa iyo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Salamat po. Ay, tayo nga na kayo. Ako na pong magliligpit ng mga pinagkainan mo. Oh, Samuel, kanina ka pa dyan? Kanina pa ho. Nakakita at narinig kong pag-uusap nyo. Anak, Ina po talaga kayo. Hindi ko kayo masisisi. Nakakaawa akong kalagayan ni Ellen. Pero mas naaawa po ako sa inyo. tayo lang ang matatakbuhan ng kapatid mo, Samuel. Huwag ka sana magalit, anak. Hindi po, pero sana, wag lang na kayong abusuhin. At sana wag kayong magkasakit. Dahil hindi ko sila mapapatawad kapag may masamang nangyari sa inyo. Saan ka galing? Anak lang, muntik na kita maupakan na. Basta ka na lamang susulpot. Ano ginagawa mo dyan sa likod ng pinto? After lunch ka umalis. Anong oras na? Saan ka galing? Wow! Tumigil ka, okay? Ayoko ng nager. Tinatanong lang kita, Dan. Hindi ka kasi nagpaalam ng maayos. Alam mo, hindi ako komportable sa bahay na ito. Ayoko mag-isa. Ang boba mo eh. Hindi sana umuwi ka na muna sa inyo. Nagkapera ka pa sana. Hiyang-hiya na ako sa pamilya ko, Dan. Lalo na sa inay. Ginusto natin ito. Pero bakit parang pinapasa mo sa pamilya kung obligasyon mo? Tama na! Anak lang. Ellen, naririndi na ako, ha? Tumigil ka na kung ayaw mong tamaan sa akin. Ito ba, Dan? Ito ba ang ibig sabihin ng mga matatamis mo mga salita sa akin noon? Isang malaking kasinungalingan? Totoo yun. Pero alam mo kung anong problema? Wrong timing ka. Nabuntis ka agad. At yung pamilya mo, hindi rin marunong makisama. Akala mo kung sinong may matataas ang lipad? Ang bobobo. Nabuntis na nga kita eh. Pinagtabuyan pa tayo. Lahat ng yan, wala sa plano ko, Ellen. Inay. Tahan na. Magsasama yan sa dinadala mo.
Isipin mong anak mo, Ellen. Ito ba ang kabayaran sa pagiging suwail ko sa inyo? Nay, patawarin niyo na po ako. Anak, huwag kang humingi ng tawad sa akin dahil hindi ako perpektong ina. Kasalanan ko rin kung bakit ka nagkaganito. Napakabuti niyo pong ina. Pero hindi ko nakita yun. Dahil mas pinanaig kong pagmamahal ko kay Danny. Akala ko, siya lang ang nag-iisang tao magpapasaya sa akin. Nagsisimula pa lang kayo. Marami pa kayong problema pagdadaanan, Ellen. Sana na maisipin yung apo ko. Sa kanya kayo humugot ng lakas para malagpasan niyo ang hirap na pinagdadaanan niyo ngayon. Ang bilis magbago ni Dan, Nay. Ang laki ng ipinagbago niya. Hindi na siya ang dating Danny noon. Nalabis kong minahal. Ellen. Said na ako, Danny. Wala na. Ubus na. Wala na akong may bibigay sa'yo. Ano? Pati ba naman ikaw, Vicky? Anong pati ako? Yan ka na naman. Ikukumpara mo na naman ako sa ibang tao. Hanggang ngayon ba? Wala lang sa'yo lahat ng sakripisyong ginawa ko sa pesting relasyong ito? Kaya nga ikaw lang ang nilalapitan ko eh. Dahil iba ka sa kanila. Ikaw lang ang tumutulong sa akin. Pero bakit kailangan may iba? Ngayon ka pa ba magdadrama? Pinag-usapan na natin ito Wala sa usapan natin na bubuntisin mo si Ellen at ititira mo siya sa inyo. Nandito na nga nangyari na. O paano ako? Habang buhay na ba akong ganito? Laging takbuhan mo lang kapag kailangan mo ng pera? Pagbubuntunan mo ng galit kapag galit ka sa mga magulang mo at sisipingan kapag hindi pwede si Ellen? Dani, hanggang kailan mo ako gagawing para usan? Hanggat walang bumibitaw sa ating dalawa, Vicky, hindi kita bibitawan. Dahil kailangan kita. Kailangan kita. Jamie, sino ba sinisilip mo dyan sa labas ng bintana? Kanina pa dumating si Samuel. Yung isa pang anak natin, Maring. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita na dumadaan dito sa atin. Mayroon ng sariling pamilya si Ellen. Masanay ka na. Alam ko, nadadala lang ako ng aking emosyon. Hindi ko na nakikita si Ellen. Sasabayan pa ng mga awitin pamasko. Ngayon lang tayo may nahiwalay na anak sa atin. Nakalulungkot. Unang Pasko na hindi buo mga anak natin. Malayo pa ang Pasko, Jimmy. Taong to, tumatanda ka na talaga. Nagiging emotional ka na eh. Bakit naman napunta sa edad ang usapan natin? Paano nag-iinarte ka dyan? Baka naman kung sana naman mapunta yung usapan nyo. Saka Nay, tamang itay. Magpapasko na. Huwag nyo na siyang kontrahin. Kayo yata itong tumatanda na eh. Oh, sige na. Magkampihan kayo mag-ama. Biro lang po. Naghanda na pong pagkain sa mesa. Kumain na po tayo para maaga tayong makapagpahinga. Lalo ng itay. Bukas, pupunta kaya dito si Ellen? Bukas po natin malalaman tayo. Oh, gabi na oh. Kain na tayo.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Danny, ano ba? Daan-daan naman Sarap pa ng tulog ko eh. Hindi man nagmamadali. Bakit hindi mo ko ginising kagabi? Anong oras na? Umaga na. Tsaka magagalit na naman si Ellen. Kaya mo yun. Bangon na dyan. Kunin mo yung pantalon ko. Magsisipilyo lang ako. Amoy alak pa ako. Ayan sa sahig yung pantalon mo. Oy, lock mo yung pinto paglabas mo Kalimutan ko ilak yung kagabi. Mabuti walang tropang dumating dito. Yung pera, nasa ibabaw ng tukador. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nakakalimot. Kaya nga ayaw kitang pakawalan eh. Na? Ba? Ano ba doon? Di pa ako tapos. Di pa nga ako nakakabawi ng lakas sa pinagawa mo sa akin kagabi. Ellen, Ano ibig sabihin nito? Mga walang niya kayo! Teka lang, ha? Ayoko ng gulo. Ellen. Ano? Magdamag kayo magkasama? Magkatabi sa kama? Gawain ng dalawang magkaibigan? Kuno? Sinong tanga nagsabi sa'yo na magkaibigan lang kami ni Danny? Ha, Ellen? Malandi kang babae ka? Aba, hoy! Stop, Vicky. Huwag ka na magsalita. Ellen, halika na. Umuwi tayo. Hindi. Huling-huli ko kayo sa akto. Ngayon ko gustong marinig ang totoong namamagitan sa inyo. Kailan pa? Kailan pa may namagitan sa inyo? Sa akin ka makinig, okay? Wala kaming relasyon ni Vicky. Wala talaga. Matagal na nga kami. Ang kapal ng mukha mo, Vicky. Ha? Pinaniwala mo ako magkaibigan na kayo ni Danny. Mga baboy kayo. Tama na. Umalis na tayo. Ikaw nga tong baboy eh. O, sino bang buntis sa ating dalawa? Patunay lang yan, mas malandi ka kaysa sa akin. At least ako napapakinabangan ni Danny sa lahat ng bagay. Ikaw, pabigat ka lang sa kanya. Ikaw pa ito nagmalaki. Ang kapal mo, walang niya. Oh? Hoy, stay! Hoy! Adanak mo Muli ka! ka dito. Ngayon mo'y pagmalaki ang kalandian mo. Ellen, tumigil ka! Bitiwan mong buhok ni Vicky! Tama na sabi! Tumigil ka! Ellen? Dan, may dugo. Ah? Baby ko. Hindi! Ellen! Baby ko. Ellen! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Ellen, anak. Salamat sa Diyos, nagkamalay ka na. May nagdala sa'yo dito sa ospital. Kaya agad kaming pumunta rito. May nag-message sa kuya mo. Salamat, ligtas ka na. Baby ko, Nay. Ligtas ang baby ko. Ellen, Ano nangyari? Bakit? Bakit, Nay? Bakit? wala na siya, anak. Hindi na nagawang iligtas ang dinadala mo. Nakunan ka. Hindi maaari. Hindi totoo na mayayaan ka. Miyahong ka. Mamaya kumapaano ka. Ang baby ko. Ano, plano ang Diyos. Wala tayong magagawa. Magtiwala ka lamang sa Kanya. May pangako ang bukas para sa'yo. Paghawakan mo ang pangako niyan. At maghihilo masugat sa puso mo. Maniwala ka, anak.
Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw ilabas ng ospital. Gusto ko na umuwi, Kuya. Mula nang dumating kami dito, hindi ko nakita ang anino ng lalaking yon. Sinubukan ko kontakin yung number na nag-message sa akin, pero inactive na yung number. Mabuti, may natitira pang takot ang gagong yun. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Pwede mo na ba akong ilabas dito, Kuya? Oo, sige. Wala na rin namang problema. Hintayin na lang daw yung doktor. Then, pwede na tayong umuwi. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O Ellen, saan ka pupunta? Hoy, ang sabi ng doktor, hindi ka pa pwede magkikilos dahil baka mabinat ka. Maliligo lang po ako, Inay. Kaya ko na rin po ang sarili ko. Eh kahit na, halika. Aalalayan kita. Huwag na po. Ako na po, Inay. Sobra-sobra na yung pag-aalaga niyo sa akin ni na Itay at Kuya. Sino pa ba mag-aalaga sa iyo kundi kaming pamilya mo? Tama ka nga. Kailangan mo na maligo. Sabi ko nga po Oh, pero Jack, nababango ka dito sa paborito mong Shield Bath Soap. Oh, ayan. Sige na, ligo na. Ang bango po talaga nito. Salamat po, Inay. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Sarado ang pinto ng bahay namin sa taong katulad mo. Si Ellen ang ipinunta ko rito. Hayaan niyo kung kausapin siya. Bastos ka! Pagkatapos mong sirain ang buhay ng anak ko? Nay, Ellen, anak, hinihintay ko po talaga ang araw na ito. Kakausapin ko po siya. Ellen, ay sige. Pero huwag siya magkakamali. Isang sigaw ko lang, dadamputin niya ng mga sigang kapitbahay natin. Ellen, pasensya ka na. Natakot ako sa nangyari sa iyo eh. Pumunta ako ng ospital pero andun yung pamilya mo. Alam ko, galit ka sa akin. Nasaktan kita dahil nawala yung baby natin. Pero alam mo namang aksidente lang ang nangyari, di ba? Nasaktan din ako sa nangyari sa baby natin. Ang higit na masakit nang nalaman kong dito ka na umuwi sa bahay niyo kesa sa akin. Ellen, mahal kita. Si Vicky isang pagkakamali yung sa aming dalawa. Dapat pinutol ko na nang dumating ka sa buhay ko. Magbabago ng lahat ngayong okay ka na. Magsisimula tayong muli. Ellen naman, nakatitig ka na sa akin. Magsalita ka naman. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ibang-iba ka na nga. Ito ang Danny na una ko nakilala noon. Isang Danny na kaibig-ibig. Kaya kong ipagmalaki kahit kanino. Kaya kong ipagpalit kahit sa sarili kong pamilya. Yes. Sabi ko na nga pa eh. Kaya nga nilakasan ko ang loob ko. Kahit alam ko na ipagtatabuyan ako ng pamilya mo. Alam ko kasi na sasama ka sa akin dahil mahal na mahal mo ko. Oo. Mahal na mahal kita. Kaya sumama ako sa iyo. Iniwan ko ang pamilya ko. Mas pinakinggan ko ang puso ko. Kaya ikaw ang pinili ko.
Dahil buong akala ko, ikaw lang ang meron ako. Ellen, Pero tama sila. Maraming nagkamali sa akala. Nawalan ako ng anak dahil sa akala. anong... Kalimutan na natin ang nangyari. Magsimula tayo muli. Hindi ko maitatama ang mali sa isa pa uling pagkakamali, Danny. At ikaw ang pinakamaling nangyari sa buhay ko. Helen, huwag mo sabihin yan. Nagsisisi ako sa nangyari sa atin noon. Nagsisisi ako na nawala ang anak natin. Nagsisi rin ako na nakilala kita. Mahal mo ko. Mahal mo ang sarili mo. Kahit mahal kita, hindi ko nagagawin ang piliin ka kaysa sa pamilya ko. Kaya makakaalis ka na. At huwag ka na magpapakita pang muli sa akin, Danny. Dahil kalilimutan na kita. Kalilimutan ko na may isang lalaki ako nakilala na katulad mo. Umalis ka na! Ellen, Tcharan! Eto na pong ipinangako ko sa inyo, Inay, Tay. Sa unang sahod, bumili ako ng paboritong pagkain ni Tatay. Pero syempre, kasama doon ang pinaka-importante sa lahat, ang gamot niyo po. Ang dami ng pinabili mo. Abe, kulang na lang ubusin mo ang laman ng grocery, ah. Anak, huwag kang masyado magarbo. Mahalagang mag-impo ka para may madudukot sa oras ng kagipitan. Sa panahon ng kagipitan, Diskarte ang kailangan. yun. Magkasamang dumating ang dalawang ito, Maring. Ityak na kumain na sila sa labas. Siyempre po, kasi may pangako rin ako kay Kuya na ililibre ko siya sa isang sikat na restaurant sa unang sahod ko. Pero hindi pwedeng kalimutan ang pinakamamahal naming nanay at tatay. Nag-take out po kami para sa inyo. Yun naman pala. Ay siya, Maring. Lantakan na natin ito. Oo. Tay, hinay-hinay lang po. Bawal po ang sobrang lapang. Aba, sagana sa gamot ang tatay nyo. Kain na tayo, Jimmy. Oo. Alam mo kung bakit laging masaya si nanay at tatay? Kasi, unti-unti na tayo nakakabangon sa hirap ng buhay, Kuya. Pero hindi yun ang pinakasukwatan ng kaligayahan at katahimikan ng isip at puso ng pamilya. Ha? Kasi nakikita nila na masaya ka at naging mas mabuti kang tao ngayon. Okay ka naman noon, medyo gumewang-gewang lang. Yun ay dahil sa pinanghahawakan ko, Kuya. Tamang sinabi sa akin noon ni Inay na balang araw, magiging maayos ang lahat. Yun ang pinaniwalaan ko, Kuya. Dahil may pangako ang bukas.